First time ko po kasi bumiyahe ng ganun kalayo. Kami ni Smash, ayan, first time namin bumiyahe ng ganun, tapos sasakay pa ng Roro, no? Napaka-challenging. Guys, ayan na, at unti-unti na pong dumidilim. May kadiliman na guys. Medyo madilim na guys ang paligid. Ayan, malapit na tayo din sa Bicol National Park. Ayan. Ayan guys, tingnan nyo, ang hina talaga ng ilaw. Ang hina ng stock na ilaw ng ng Suzuki Smash. Tumitindig ng balahibo ko guys, pero medyo maaga pa naman, no? Kita nyo may mga bukas pang tindahan. So yan guys, nandito na tayo sa bayan ng Sipokot. 7:17 ang oras. Ayan, tignan nyo, oh. Ang lalakas ng ilaw ng mga kasalubong. Grabe guys, so clear na clear dito sa sa Naga. Pagka ganitong oras, halos walang bumabiyahe, kami lang. Nandito na tayo sa Ligao, at sana lang hindi tayo naliligaw. Na to guys, first time ni Smash makasakay ng Roro. What's up guys? So yan, nandito na naman po si JB Moto. At ayan, nandito na nga po tayo. Ito na yung simula ng ating long ride papuntang Catanduanes. Ayan. At yun, kakaiba yung simula ng ating ride ngayon guys, kasi hapon na ngayon, mga 5:30 na siguro, mahigit ng hapon. Ayan. At ang tutumbukin namin ngayon is Albay guys muna. Tubaco Albay. At meron kasing port doon, doon kami sasakay ng ferry. Hindi ko alam kung anong oras kami makakarating doon guys. Wala pa akong idea kung gaano katagal or kung gaano kalayo yung Tubaco na yun. Pero nag-google ako guys, parang 4 hours away siya, magmula dito sa Camarines Norte hanggang dun mismo sa port na yun, 4 hours. Hindi kung mga 6 ngayon, dadating kami guys mga 10. At doon na siguro kami magpapalipas ng gabi. May kasama nga pala ako guys, may OBR ako. Bahala na kung aabutin doon, kung saan abutin ng antok, doon na lang siguro kami matutulog. So ayan, napaka-exciting guys ng ating ride ngayon. Sa lahat ng ride ko guys, ito yung medyo kakaiba. Grabe, punong-puno siguro to ng adventure. First time ko po kasing bumiyahe ng ganun kalayo. Kami ni Smash, ayan, first time naming bumiyahe ng ganun, tapos sasakay pa ng Roro, no? Napaka-challenging. Ako nga guys, wala akong idea sa pagsakay sa Roro, kung paano sa ferry, kung paano ba yung sistema, pero try natin. Guys, binabagtas na nga pala natin itong Labo to Daet Road, itong highway na to, no? At minabuti ko nang pahapyaw-hapyaw ng video habang may liwanag pa. At sigurado mamaya guys, puro kadiliman na yan. Dadaan lang siguro kami ng Daet. Ayan, magpapapultang tayo doon. Wala kasing ibang gasolinahan sa pagitan ng Daet to Sipokot. Sa Sipokot siguro tayo magpapahinga. So yun guys, dito na tayo. Papagas lang tayo. Nasaan kaya ang regular? So yun guys, katatapos namin magpa-full tank. Nagkahalaga ng 155 pesos. We're heading now to Sipokot, Camarines Sur.
Ayan, dito na tayo dadaan guys sa diversion para hindi na tayo maipit ng traffic sa sentro ng Daet. Let's go! At syempre naka-condition to si Smash, di ba? Pina-ano natin yan, pina-change oil natin yan. Kaya bagong-bagong ano niyan, langis niyan, guys. Ready sa long ride. Napaka-smooth guys, on takbuhan, oh. Sarap ng ano pag bagong change oil, no? Sarap magmotor, ang sarap na andar ng makina. Solid na solid. At ayan, alas 6 na nga pala guys ng gabi at medyo ano na. Ayan, madilim na ang kapaligiran. Pero sapat pa naman yan para makita ninyo, no? At good luck nga pala sa atin. Good luck sa ating unang adventure, unang long ride. Sana ay makapunta naman tayo ng Catanduanes, no? Ay nako, meron po kasing gaganapin kaming seminar doon ng OBR. Ayan, may gaganapin na 3 days seminar. Kami po ay na-invite, kaya kami po ay dadalo. Libre naman yung lahat ng ano namin. Meron kaming allowance na 8,000 pesos. Libre na lahat ng ano doon, ng pagkain tsaka ng tulugan. Ang tanging gagastusin lang is yung sa travel allowance. So 8,000 medyo malaki-laki na yun. May matitira pa kami doon. May pang bili-bili tayo ng pasalubong, no? Sa ating mga kapamilya. Para hindi naman nakakahiya na pumunta tayo ng ibang lugar wala man lang tayong dalang pasalubong. At abangan nyo guys yung mga mapupuntahan nating ano doon, magagandang lugar sa Catanduanes. Lilibot-libot rin tayo doon. Lilibot ko kayo doon ni Smash pag nagkaroon tayo ng time. Pupuntahan natin yung malulupit na tourist attraction doon, yung malapit sa Birak. Birak kasi exactly yung ano namin yung location ng paggaganapan ng seminar. At nandun rin siguro yung aming hotel. Overtake na natin yun guys, at ako'y nangingilo dun sa nakabike. Nakikipagsabayan siya sa sasakyan. Hindi ko alam kung okay lang yun o delikado yun. Hayaan na natin ng madla na humusga. Ayan, nandito na tayo sa diversion. Ayan, sigla-sigla dito sa diversion na to guys. Ang daming mga nagtitinda. At pagkatapos nitong diversion na to ayan, papunta na tayo ng Basud. Ayan, doon sa may bitukang manok. So ayan guys, at kami po ay nandito na sa bahay ng Basud. Ayan, dito sa kanilang sentro. At unti-unti nang nagdidilim ang paligid. Grabe, kinakabahan ako guys. Baka abutan na kami ng gabi dun sa ano, sa bitukang manok. Guys, ayan na, at unti-unti na pong dumidilim. May kadiliman na guys. Medyo madilim na guys ang paligid. Ayan, malapit na tayo din sa Bicol National Park. Ayan. At kami guys ay hindi talaga totally ready dito sa ano na to, dito sa ride na to. Ayan, ipinilit ko lang talaga yung ano namin, yung gulong namin, hindi siya naka tubeless, naka ano lang yan, naka de-interior lang. So pag naplatan kami, kawawa kami dito guys.
Ayan guys, at medyo, ayan, tingnan nyo naman, ang dilim na ng paligid. At ito nga palang ride na to guys ay ano ito, hindi inaasahan. Biglaan lang ito, at biglaan yung pagdidesisyon ko na magmotor. Kumbaga may sasakyan sana kami, van, pero medyo ang mahal nung bayad guys. Kaya medyo umurong ako. Mapapagastos kami pag sasakay kami. Pag magmumotor kami, medyo makakatipid-tipid kami ng konti. Matitipid namin yung aming allowance. Ayan. So, ito yung isang unang nakikita kong problema, oh, itong ating ilaw. Dapat kasi palalagyan ko yan ng auxiliary light. Kaso gahol talaga sa oras kanina guys. Wala na akong time para pakabitan siya. Then itong gulong ipapaano ko sana, ipapa tubeless ko sana, kaso ganun din, wala na talagang time. Kumbaga sikip na yung time kanina, hindi ko na siya gaanong naayos. Kaya sana naman ganun pa man na hindi tayo 100% ready dito sa long ride na to ay maging successful naman ito at wala namang gaanong aberya. Ayan, medyo madilim na guys, at ito na, papasok na tayo sa bitukang manok. Tumitindig ng balahibo ko guys, pero medyo maaga pa naman. Ayan o, kita nyo may mga bukas pang tindahan, may mga nagtitinda-tinda pa. Saka yan guys, tingnan nyo, ang hina talaga ng ilaw. Ang hina ng stock na ilaw ng ng Suzuki Smash. Sa pagkaalam ko naman, kahit ano namang motor yan, basta galing sa kasa, may kahinaan talagang ilaw. Kaya parang nagsisisi ako na hindi ako nakapag-upgrade agad ng auxiliary light. Di sana, gamit na gamit namin ngayon yan. At nakakalahati na namin guys yung Bicol protected area. Sana naman makalabas na kami dito soon, maya maya, para matanggal na rin yung kaba namin. So far wala pa naman humaharang na nakaputi ng damit guys. Pero talaga pag may humarang talaga, hindi kami hihinto. So yan guys, nandito na tayo sa bayan ng Sipokot. 7:17 ang oras. Ayan o, sentro ng Sipokot. Dito siguro kami kakain guys. Hahanap lang kami ng makakainan. Si OBR po kasi ay kumain na daw, ako hindi pa. Kaya ako lang yung kakain. Hanap kami ng makakainan dito. Sana mayroon naman yung mura lang, kahit talagang 50 pesos lang. Sana mayroon pang bukas. Ayan o. Naku, wala kaming mahanap na bukas guys. Di pa kasi ako kumain Kahit may rice lang sana wala Ayun, Crispy King. Ayun, meron din dito. Ayan guys, at dito na lang siguro tayo sa Crispy King. Buti merong Crispy King dito. Dito na lang tayo kakain. Guys, malas. Magsasara na daw yung nakita naming Crispy King. Pwede pa naman sanang umorder, kaso for take out na lang daw. So meaning magsasara na sila nun. So tingin-tingin lang tayo dito sa bandang una-unahan. Baka meron pa dito. Tanongin mo kung ito guys, meron na namang isa dito. Sana pwede pa silang Yun guys, meron sana doon na naman uli. Ay, wala naman daw rice. Bayan, wala na tayong makainan nito. Ayan guys. So, may bumungad na liwanag sa atin sa paghahanap natin. Ayan. Dininig ng Diyos ang ating panalangin guys. Ayan no. Dimsum. Ito talagang hinahanap ko kasi lang to, budget meal. Yan, dito tayo kakain. Dimsum.
kakatapos namin kumain dun sa Dimson. At ayan, buti na lang merong Dimson eh, no? Napamura tayo. 48 pesos lang yung nagastos namin ko pala ko. 48 pesos lang yung nagastos ko para sa gabihan. Ayan, nag-set up na po tayo dito ng cellphone. Ayan, kailangan na kasi nating mag Google Maps. Dito kasi sa parte na to guys ay hindi ko nagaano kabisado. Kaya ayan, kailangan na natin mag Google Maps. At ngayon guys, na-experience ko na mag night ride ay napatunayan ko guys na napakahirap pala talaga na maneho, mag-ride sa gabi. Ayan, tignan nyo, ang lalakas ng ilaw ng mga kasalubong. So ayan guys, at mga 34 kilometers na lang at nandun na tayo sa Naga City. Ayan, so one thing na natutunan ko ngayon sa pag-ride namin ng gabi dapat talaga guys malakas ang iyong ilaw. Grabe, pagka yung ilaw mo ganito lang, wala, kawawa ka dun sa malalakas ang ilaw. Sigurado di ka re-respetuhin guys. Ayan, kaya pag biyahe kayo ng ng gabi, make sure meron kayong mini driving light or malakas yung nyo dapat, headlight. Kasi napakahirap guys, para kang nangangapa sa dilim. Pagka ganyan, sunod-sunod yung salubong ng ng mga malalaking sasakyan, mga truck, mga bus, ay wala kang makikita guys. Ayan o. Kaya parang nagsisisi na ako talaga na hindi ako nakapagpakabit agad ng auxiliary light o kaya yung mini driving light. Guys, San Fernando na tayo. Malapit na tayo. San Fernando Camsur. At yan, patuloy nga ang struggle natin, no, sa madilim na ating ilaw. Ayan, no, tad-tad yung mga sasakyan, no, grabe. So yun guys, at andito na kami sa sa bayan ng Naga. Ayan, no, Naga na, oh, grabe. First time ko guys makarating dito ng nakamotor. Kasama ko si Smashy. Oo. Welcome Naga. First time namin ni Smash. So yan guys, what's up? So nandito uli kami, biyahe uli kami. At nandito kami ngayon sa Naga. Nagpahinga lang kami guys. At ang oras na ngayon ay mga bandang 2:00 na ng madaling araw. At babaybayin na namin guys yung Tabaco Port. Ayan, straight to Tabaco Port na kami. Mga nasa kulang 100 kilometers siya. Ayan, mga 2 hours siguro namin itong biyahihin. So darating siguro kami doon mga 2:30. Ay mga mga 4:30 ng madaling araw. So dyan lang kayo guys.
Antayin niyo yung pagsakay namin ng ano, ng ferry or ng Roro. Exciting yun guys. Ako personally first time ko magsakay sa ferry. First time namin i-smash. So medyo umulan siya guys. Basa yung ano, basa yung kalsada. Grabe guys, so clear na clear dito sa ano, sa Naga. Pagka ganitong oras, halos walang bumabiyahe, kami lang. Ganito pala dito pagka ganitong oras. Di ako nakapagsuot ng jersey, ang lamig. Grabe. Yun nga pala ang gas namin, nangangalahatian na guys. Kailangan na siguro namin magpagasap. May nakita kasi akong ano Petron doon na daanan namin at naalala ko yung gas. So siguro sa sunod na madaanan namin magpapagas up kami. So guys, may nadaanan kaming ano, gasolinahan. Pagas tayo dito. Full tank po. Ano, unleaded. And guys, at kakatapos natin magpagas, mura yung gas nila dito 100, ano lang, 54. At nakapagpagas tayo ng 125. Magkano na nga yung gas natin kahapon? 155 ano? So yung ginas natin, yung unang ginas natin kahapon is 155. So ngayon 125 naman. So sa gas nakakaubos na tayo, na ibig sabihin ay mga nasa 280. At ngayon full tank ulit tayo. Ayan, 280 plus nagano ako naggabihan ako kagabi. Sabihin nating 50. So meron na tayong 330 na gastos all in all. Ang layo pala guys ng Tabaco rin sa Naga. Ayan 60 plus kilometers pa kami. Kanina pa kami bumabiyahe. Mag-iisang oras na siguro. Parang haba ng kalsada. Ay, yung cruising speed natin kanina nasa 70 eh. 70 tayo, tapos konting 80. Maasahan talaga to si Smash guys. Samahin mo yun. Kaya niyang mag cruising speed ng 70 to 80. Ano yan, may mga ano kami, mabigat kami, may mga dala kami. Kumbaga pang ano talaga, dala namin. Pampakasyon. And guys, so Albay province na kami so far. Mga isang oras pa yung tatakbuhin. Layo pala ng ano, Tabaco. Grabe. Kala ko malapit lang. Layo pala guys. Ayun guys, time check, mga 3:35 na ng umaga. Ayan, nandito na tayo sa Ligao Albay. Ayan nandito tayo sa may kasentrohan nila. So
So sana naman hindi kami naliligaw. Ay nako, nandito na tayo sa Ligaw. At sana lang hindi tayo naliligaw. May mga pag na guys na humahaplos sa aking braso. Ayan o, kitang kita ng headlight. Medyo maghanda-handa rin kayo pag biyahe kayo dito ng Bicol. Medyo maraming lubak dito sa may bandang Ulanggi, saka dito sa may Ligaw. Ayun guys, oh, tingnan nyo, oh. Zero visibility, oh, grabe. Halos hindi makita yung daanan, puro pag lang. Nakikita nyo ba yan? Ayan, oh. Pag binubuksan ko yung visor ko, nababasa yung mukha ko eh. At guys, kung kukumustahin niyo naman si Smash, okay lang naman si Smash. Nasa 1 hour na tayo bumabiyahe mahigit. At hindi pa naman siya nagkakaroon ng aberya. At hindi ko siya nakikitaan ng panglalata guys. Grabe, solid ang performance nito 115cc. Tapos yung cruising speed natin kanina 70. Tapos ang bigat-bigat namin, may pack-ride ako. Tapos may mga dala kaming mga gamit na medyo mabibigat. Hindi kayang-kaya niya. Tingnan nyo, lakas pa rin niya humatak hanggang ngayon. Ayan. So bali 38 kilometers na lang guys ang ating tatakbuhin. Medyo malayo pa rin. Grabe, ang layo ng Tabaco. At nakakaramdam na rin ako guys ng konting naalay. Nangalay na tong dito sa may parting balikat ko. Saka dito sa may aking balakang. Ayan, medyo nangangalay-ngalay na. Tagal na kasi namin yung biyahe. 2 hours na. Hindi pa rin naman nagre-reklamo sa Smash. Sige lang daw, sige. Nakakaisip ako guys na magpahinga eh. At para maipahinga tong motor, saka makapag-unat-unat rin tayo. Kaso medyo na dito, medyo alanganin mo dito. Nakakatakot. Kaya ang ginawa ko na lang, nagmabagal na lang ako. Halos 50 lang yung natin, takbo natin ngayon. So yun guys, at nandito na kami sa sa Tabaco City. Ayan, nadaanan na namin yung marker Tabaco City. Pinahinga ko na rin muna si Smash guys kasi medyo maaga pa naman. Alas 4 pa lang ng madaling araw. Yung biyahe namin siguro mga nasa 15 minutes na lang yun. Ipapahinga natin to kahit mga 10 minutes yung motor natin kasi kawawa naman. Saka tayo nag-unat-unat tayo ng bahagya. Dadating siguro tayo doon mga 4:30. Ayan, at asikasuhin na rin agad natin yung ating pagsakay sa Roro kung kakayanin pa. Meron pa namang second trip. Kung hindi kami makasakay doon sa first trip, edi doon tayo sa second trip. Bahala na mamaya. Ang lamig guys, grabe. Nilalamig ako. Nagsuot na rin ako ng ng jersey. Update ko kayo mamaya. Ayun guys, at bumiyahe na po uli kami. Ayun na, rat-rat na uli tayo guys. At
Nandun na rin daw kasi yung mga kasamahan na namin na nag-ban. Nandun na daw sila sa port, Tabaco Port. Guys, update. Sobrang lapit na namin. Alis nasa 1 kilometro na lang. Nandito na kami sa aming pupuntahan na port. Paano tayo dito? Saan ang parking area? So yan guys, nandito na nga pala kami sa port mismo. Ha? Parking area daw. May napapunta kami sa parking area guys. Siguro dito na yun. Bahala na, may mga sasakyan naman oh. Banu-banuin tayo guys. Paano kaya dito? Ha? So yun guys, at inuuna pala sa Coast Guard, i-represent mo yung iyong ORCR, saka magre-register ka doon, maglalagbook ka doon. So ganun lang kasimple, tas may binigay sa aming ticket. So sunod dito na daw sa pier. Ayan. Ayan guys, nandito na tayo. Ito po ba yung ano? Ay, Paberak. Opo, Paberak. Dito po muna. Sige po. So yun guys, nandito na tayo sa may Roro. Ayan, dyan tayo sasakay. 5:30 yung biyahe natin. 5:25. Ayan. Pinapark muna kasi kami dito nung mga ayan yung mga nagbabantay. Siguro maya maya lang, ayan, papasukin na kami. Pinapasok na yung ibang sasakyan. Ayan, excited na akong makarating ng Catanduanes guys. Grabe. Ayan, dami mga ferry. Ayan guys, nagpapasok na yung mga motor. Pinapasok na kami. Ito na. Excited na ako guys. First time ni Smash makasakay ng Roro. Puno guys, grabe. Saan kaya tayo? Ito na, finally nakapasok na tayo. So yun guys, andito na tayo finally. Nasa Catanduanes na tayo. Ayun na yung Roro. And ito na yung port ng Birak, Catanduanes. Ayan, ito na si Smash. Okay lang kaya siya? Mukhang okay naman siya.
Ayan, antayin lang natin dito yung mga kasama natin. So umalis kami kanina ng Tabaco guys ay mga 6:10 mga ganyan, 6:10 to 6:15 AM. Then nakarating naman ay mga ayan, mga 10:15 ng umaga. So ang biyahe ay inabot guys ng mga nasa 4 na oras. Grabe. Pero nagtanong-tanong ako dun sa mga crew kanina, 3 hours lang daw ang biyahe talaga dito. Siguro mabagal yung biyahe na yun kasi sobrang daming pasahero guys kanina. Punong-puno yung Roro. Guys, yun nga palang pamasahe ng motor ay 600 pesos guys. So yun guys, dito bago kayo lumabas ng port ay kinukuha yung isang copy ng ticket na galing sa Coast Guard. Kaya itatabi nyo yun guys, baka hindi kayo makalabas pag nawala yung copy na yun. Nandito na kami finally sa kalupaan ng Catanduanes, to be specific dito sa Verac, Catanduanes, yung kanilang capital city. Ngayon guys, medyo umuulan, so sana wag naman lumakas. Ayan na oh. So yun po guys, at hahanapin na namin yung aming hotel. Ayan, saan kaya dito yun? Ang pangalan niya ay Marems. Ayun yung magiging hotel namin. Good thing guys, at magkakasama na kami doon lahat. Kaming mga isang grupo, 3 lang naman kami. At doon na kami lahat, 3. Alam nyo guys, pagka ganitong nagse-seminary, ayoko nang may ibang kasama. Gusto ko talaga yung kasama ko yung mga kakilala ko talaga, para mas okay. So yan guys, at nandito na kami. At di rin nagtagal, nahanap rin namin kaagad yung ginamitan kasi namin na Google Maps. Ayan o, okay naman yung room niya. Pang 2 tao siya, pero 3 kami dito. Meron naman extrang extrang foam. Ayan, may TV rin. At syempre aircon. Ayan. Ayan ang house tour natin o. Oo ha. Tapos tignan natin yung yung CR kung okay ba. Charan! Wala pang ilaw. Ayan. Malaki CR guys oh. Pwede na. Okay na guys. Okay na kami dito. Relax na kami. So yan guys, hanggang dito na lang muna siguro ang ating vlog. At abangan nyo yung susunod kong vlog. At sigurado magaganda yung mapupuntahan ko. Mamaya-maya mag-vlog ako dito. Iikutin ko yung malalapit na tourist spot dito. Ayan. So yan, JB Moto, dito muna tayo mag-outro sa sa CR. Pagpasensyahan nyo na. Peace!